Alam mo ba yung may utang sa'yo, tapos parang pinapahiya mo na o kinukulit mo na araw-araw? O kaya ikaw mismo, hirap na hirap sa buhay tapos parang walang nakakaintindi. Tanong, may hangganan ba ang pagtrato natin sa tao, lalo na kung may pagkukulang sila? Sa Deuteronomio 24, si Moses ay nagbigay ng mga utos ng Diyos. Hindi basta-basta paghihiwalay ng mag-asawa. Proteksyon sa bagong kasal na pamilya. Bawal apihin ang mahihirap at manggagawa. Dapat bayaran agad ang sahod. Bawal pahirapan ang may utang. Bigyan ng pagkain ang mahihirap, ulila, balo, at dayuhan. Punto dito, ang Diyos ay gusto ng katarungan na may kasamang habag. Sa panahon ng Israel, normal ang may utang, mahirap, at may mga naapi. Pero sabi ng Diyos, huwag mong kunin ang karapatan ng tao kahit may utang siya. Huwag mong ipahiya ang mahirap. Huwag mong gawing negosyo ang kapwa mo. Kaya halimbawa, bawal kunin ang gilingan ng tao kasi yun ang pangkabuhayan niya. Parang sinasabi ng Diyos, huwag mong kunin ang buhay ng tao dahil lang sa utang. At sa mga magsasaka, pinapaiwan ang tira ng ani para sa mahihirap para may makain sila. Ito ay hindi lang charity. Ito ay katarungan ng Diyos na may habag. At paalala ni sa bagong tipan. Ang puso ng Diyos ay para sa mga mahihina at inaapi. Kaya sa panahon natin ngayon, kung may utang sa'yo, huwag manghiya, maging makatarungan. Kung may empleyado ka, bayaran ng tama at sa tamang oras. Kung may kaya ka, tumulong sa mahihirap. Kung ikaw ang may kaya, huwag maging abusado. Kasi ang Diyos hindi lang nakatingin sa pagsamba mo. Nakatingin siya kung paano mo tratuhin ang iyong kapwa. Tanong para sa'yo. Mas kilala ba ako sa pagiging makatarungan o sa pagiging mapang-api? May taong kailangan ko bang pakitaan ng habag imbes na pressure? Tayo'y mag-pray. Panginoon, turuan mo kaming maging makatarungan at mahabagin tulad mo. Alisin mo sa puso namin ang pagiging mapanghusga at mapang-api. Bigyan mo kami ng pusong marunong umunawa sa mahihirap at nangangailangan. At tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Kung na-bless ka sa mensaheng ito, like, share at mag-comment, katarungan at habag. At kung gusto mo pa ng mga ganitong devotional na madaling maintindihan, follow mo ang page para sa Daily Word of God.